Hello mga kapasib and welcome back sa ating channel. So last week ng January, so may mga dumating na naman tayong mga dividends from our passive income portfolio sa ating cash flow investment asset. So yun guys, i-reveal ko sa inyo kung magkano ang na-receive natin for the week at saka magkano in total for the month of January. Let's go! Ay, nako, napagastos na naman tayo this week. Itong actually kanina lang. Bumili tayo ng yung mga prescription na supplies from our nabigay nung na prescribe ng aming podiatrist or podiatrist, yung doktor sa ating mabahong paa. Naka almost 400 din kami. Sa amin dalawa ni Mrs. So bumili kami nitong mga to. What's this? Yung heel cup. Yan. Panlagay sa sakong ba yan? Ayan. Tigisa kami. Tapos meron din tayong polyurethane foam na tawag dito. Soul. Tigisa din kami niyan. Ayan, tigisa kami. Tapos bumili rin tayo nitong sandals. Ayan. Ayan. UFOS. UFOS yung pangalan ng sandals na yan. Para sa aming plantar fascia etchos na sa paa, kaya nasakit daw yung paa namin. Hindi ko alam kung to hindi ko alam kung tawag dito mako-cover ng insurance. Hopefully kahit konti makover kasi mabigat din yung $400. Yan, tapos ayun lang, nagunti-unti na kami magtanggal ng mga Christmas decor namin sa bahay. Ayan, tanggal na si Mrs. Mga Christmas decor niya. And kanina nag-move in na rin yung bago naming tenant sa baba. Meron tayong bagong tenant. And yun. So, yun lang guys. Tapos, yun, nag-umpisa na yata yung nag-take effect na yung tariff ni Donald Trump na 25% sa Canadian na products. Tingnan natin kung ano magiging effect nito in the long run. Kasi for sure, inflationary ang tariff. So for sure, kailangan natin maghigpit na naman ng sinturon. And yeah, kailangan talaga mag-adjust ng budget. We have to adapt kasi wala sa control natin ng wala sa control natin na sitwasyon ngayon. Kung sino yung nakaupo, sila yung may control. So we just have to adapt kung ano yung magiging takbo ng buhay natin at ano yung magiging mga policies na pwedeng makaapekto sa buhay natin dito sa North America, so both United States and Canada. For sure na makakaramdam tayo ng inflation na naman or ayan, pagtaas ng mga bilihin. Hopefully not. We'll see. Tingnan natin. Pero for sure magtataasan yan. Kasi yung mga tariff na yan, those are taxes being passed on to the consumer. Ultimately, mga consumer ang maapektuhan tayo. So, wala tayong magagawa. Pero, as an investor, tumaas man, bumagsak man ng stock market, so we will just keep on investing. So, we will just keep on dollar cost averaging sa ating mga ETF, mga high yield ETF natin that generates us weekly and monthly passive income or cash flow. So tuloy-tuloy lang tayo.
Kung kailangan mag-adjust sa distribution, kung kailangan bawasan muna, we'll do that. Pero I don't see any reason sa ngayon na magbawas ng namin ng contribution sa aming tax-free savings account for now, kasi kaka-implement pa lang naman. So we will see. We need to adjust. We will have to adapt. Ayun ang gagawin natin. Wala tayong magagawa. And yan, ganun lang talaga. And yeah, mamaya i-reveal ko na ang ating weekly, kung magkano yung na-receive natin for the last week of January na cash flow from our passive income portfolio. And also we will reveal kung magkano yung total for the month of January. Alright mga kapasive, welcome back. So i-reveal na natin kung magkano yung weekly or magkano yung na-receive natin na distribution for the last week of January. And yan, yun lang. Saka yung magkano yung total nung distribution for the month. Alright guys. So magkano ba yung na-receive natin for this week na distribution? So ang total for this week, naka-receive tayo ng $283.29. $283.29. Okay, ulitin ko, in US dollars to guys. Okay, ang breakdown niya for the fourth week, QDTE paid us $22.53. Triple QY paid us $13.69. YMAG paid us YMAG paid us $39.85. YMAX paid us $66.93. NVDY paid us $140.29. So for this month guys, yung NVDY or yung NVIDIA Covered Call ETF paid us twice for the month of January. So yun, ayos. Alright, so that's the distribution that we received for the last week of January guys. Ulitin ko, $283.29 USD. Alright, for the total that we received for the month of January, we received a total of $1,518.92. Alright, so ito ay mga siguro around 2,200 or 300, 2,300 Canadian dollars to guys. So basically, naisip ko lang to, if ever na kumuha ako ng bagong sasakyan, hindi ko na kailangan mag-contribute dito sa aming passive income portfolio. Yung income na na-generate nitong aming portfolio na to can pay for a brand new na sasakyan. Kasi magkano ba ang usual na bi-weekly ng sasakyan ngayon? $350, $400 maybe. So basically, this portfolio, kahit na hindi ako mag-add ng contribution dito, I can use 50% of what we receive here in this portfolio to pay for a brand new na sasakyan. Alright? And then the other 50%, we have to reinvest it para the portfolio itself will keep on growing even though we're using 50% of it. Sana nagigets nyo yung idea. Or this portfolio can actually pay for our mortgage. Gamitin ko lang 50% ng portfolio na receive ko ngayon, even though kahit hindi na ako mag-add ng contribution every month. Gawin ko lang is just get the 50% of whatever distribution that we receive each week or each month, right? And then the other 50% reinvest. So kumbaga, ano na ako?
meron na akong portfolio that pays or that pays our mortgage. So yun guys, so laking bagay, di ba? And ano to, kumbaga, so yung distribution can vary, right? Like I said on my previous video. So kahit na let's say bumagsak siya ng 50%, kasi hindi naman laging kumbaga nagpa-fluctuate ang market, and yung ating dividend nagpa-fluctuate din. Pero kumbaga kahit bumagsak to ng 50%, I still have the other 50% para makapambayad ng bills or mortgage or bayarin sa sasakyan. So ganun ka-powerful tong strategy na to guys. Pero hindi ko siya ginagamit ngayon. Hindi namin ginagamit whatever income na na-generate nitong portfolio na to, kasi nga the goal is mapalago siya the soonest possible para makapag-retire kami ng maaga. Ang aming household expenses guys, siguro pag i-reveal ko din, pero nagdadalawang isip ako kasi medyo na yun, personal. Pero just to give you an idea, wala pang $10,000 ang aming monthly expenses. Actually, siguro wala pa sigurong 7,000. Wala pa. And yun, and imaginein mo, we're almost halfway there dun sa nare-receive namin na dividend. We're almost halfway sa aming monthly expenses para ma-match ng aming income generating asset. And nag-start lang kami nito around 2 years ago. I have a long way to go, right? Marami pa tayong oras, and matatapos na rin yung bayarin natin sa sasakyan. The money that we're gonna save from that is going straight to this, building up this portfolio. So I'm not gonna, dahil lumuwag kami, mag-a-adjust na rin ako ng lifestyle. No, comfortable na kami dito sa ganitong lifestyle. As long as we provide the basic needs, like the roof over our head, food on the table, reliable transportation, nakakabili kami minsan ng damit, paminsan-minsan, and I don't buy branded na mga damit. Hindi tayo maluho. I don't feel any fulfillment or satisfaction on buying those luxury brands. I can buy those actually. Gamitin ko itong ating passive income portfolio, di ba? Para makabili ng mga luxury goods. Pero hindi natin kailangan yon. Sa akin, be practical. Kasi who cares? Who cares kung anong suot mo? Who cares kung alam ba nila kung original yan or hindi? Right? Yung nararamdaman mo naman na satisfaction sa sarili mo, panandalian lang din naman eh. Let's say, pangarap ko lang noon, ano ba? May mga pangarap ako na napakasimple lang, tapos pag na-achieve ko, masaya ako. Like, magiging makakaramdam ako ng kasiyahan. Pero yung kasiyahan na yun, ano lang din temporary. Iba yung kumbaga, yung kaligayahan ng importante. Yung kasiyahan temporary, pero yung kaligayahan panghabang buhay. Iba yung kaligayahan sa kasiyahan. So, and yung kaligayahan is much more, it's much more than just the feeling itself. Like it's broader, kumbaga, it's encompassing sa lahat ng aspeto ng buhay mo.
Yun, yung kaligayahan para sa akin. And it's not necessarily pera. It's not part nun is yung financial stability, of course, pero it's more than that. It's more than the money. It's not always about the money, guys. Money is just a tool, okay? Money is a tool na pwede natin gamitin to, to live our lives the way we wanted to. Okay? Ikaw, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka marunong makontento sa kung ano yung meron ka, mahihirapan ka na ma-achieve yung tinatawag na kaligayahan. Kailangan meron ka din kakontentuhan. Ako, I might say, kontento pa ba na ako ngayon at this point sa buhay ko na to? Of course, hindi pa. May mga bagay ako na gustong ma-achieve, na gustong maranasan. Pero sa ngayon, masaya ako. Masaya. Maligaya na ako. Maligaya na ako sa punto ng buhay ko na to. Meron pa lang akong mga gustong ma-achieve. Katulad ng gusto kong maranasan na yung mga anak ko, makita ko sila na successful, kung ano man yung tahakin nilang buhay, makita ko lang sila na totoong masaya, maligaya. And ano ba, gusto ko makakita ng apo sa mga anak ko, di ba? Yun yung mga, yun lang. Pero ayun, gusto ko mamasyal, gusto ko mag-travel, which costs money, right? Kailangan ng pera dyan eh. Hindi naman libre yung mamasyal sa mga, lalo na kung sa ibang bansa yung mga gusto mong puntahan. So yun lang yun siguro. Pero yung para bumili ako ng mga mahagarang gamit, sino ba naman ayaw nun? Kaso kumbaga sa akin, it's not my priority. Yung magandang sasakyan, gusto ko rin yun. Kaso kumbaga walang o hindi ko siya ma-achieve, it's okay. Walang problema. Walang epekto sa akin. Gusto ko din ng magandang bahay. Pero kumbaga, mas sa akin, matimbang sa akin yung peace of mind na wala akong masyadong intindihan na bayarin, di ba? Yung mga ganun ba? Ayun yung gusto kong ma-achieve. And nakikita ko itong strategy na to, importante talaga meron kang cash flowing generating asset as much as possible, passive income siya. Kasi para hindi tali yung oras mo sa kahit na anong bagay. And then, kumbaga, wala kang boss, di mo kailangan gumising ng maaga. It's not necessarily katamaran. It's just like you just wanted an option. You just wanted to rest if you wanted to rest, right? May mga bagay na talaga, sinisipag kang gawin. May mga bagay na tinatamad kang gawin, di ba? O ganun lang yun. Ganun lang. And isang part lang tong na to. Tong strategy na to para ma-achieve yung buhay na gusto ko. And it's not necessarily na maging mayaman kami. No. Everybody wants to be rich and wealthy, right? Pero sa akin, basta enough para masustain yung aking lifestyle. Okay na yun. And my lifestyle, napakasimple. Ito, magkano lang tong cup na to. So, yun, magkano lang. Wala pang 10 bucks yan. Nakasale yan. O, itong t-shirt na to, mumurahin yan. O, magkano lang to? 10 bucks? 15 bucks? Maybe, I don't know. Minsan bumibili din tayo na medyo matibay-tibay, medyo may presyo. Pero, kumbaga, as much as possible, ay mong gumastos ng, kumbaga, walang katuturan, di ba? Just to please people around you and people that doesn't care about you and people that you hate, right? Anong purpose mo para bilhin yung mga yon? Para kainggitan kanila. Di ba? Parang it doesn't make sense para sa akin O ginagawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin dahil para sa sarili ko tsaka para sa mga taong mahalaga sa buhay ko. I really don't care kung anong isipin ng tao sa akin, right? Parang
Yung opinion nyo yan. Wala akong, kumbaga, hindi ko kayo madidiktahan or wala akong magagawa. Opinion nyo yan eh. Right? And basta ako, I'll just live my life the way I wanted to. As long as hindi ko kayo naaapakan, as long as wala akong taong nasasaktan, nasasagasaan, okay na yun, di ba? Yun lang naman eh. And yun guys, medyo humaba na to. Pero ulitin ko uli, naka $1,518.92 tayo for the month of January. Given the fact na tong previous weeks, medyo jittery ang market, hindi na masama tong income na to. I would say kung hindi si Donald Trump yung nanalo, kasi 'di ba alam naman natin yung mga policies niya parang ang dami niyang ginagawa na okay yun. Kung gusto niya yung mass deportation na yan, pabor din ako dyan sa mass deportation ng mga kriminal. Pero sana naman respeto pa rin nila yung karapatan ng mga tao. Kasi alam naman natin kung bakit ginagawa niya yan eh. Kasi nga kumbaga white supremacist siya. Gusto niya yung kalahi niya lang yung makikinabang, kalahi niya lang yung bida, di ba? And ang dami tuloy kumbaga ang dami tuloy apektado and nagsasuffer. Ang daming natatakot. Ikaw, leader ka, hindi ka dapat kinatatakutan, dapat nire-respeto ka. Hindi ka nire-respeto eh. Natatakot lang sila kasi baka sila mapauwi. Right? And itong mga taong na to na gusto mong mapauwi, majority naman ng mga taong yan, nagtatrabaho naman, nagbabayad ng tax. Illegal nga, pero so ibig sabihin, hindi nyo na sila sinisingil ng tax kasi illegal, di ba? Hindi, huwag nyo silang singilan ng tax, pauwiin nyo na lang. Right? Pinagtrabaho nyo pa dyan, tapos ang trabaho na, yung mga tinatrabaho nila is yung mga trabaho na ayaw rin naman kunin ng mga puti. May makikita ka bang mga puti na nagpipik ng fruits? Nagtatrabaho sa farm? Yung mga may-ari, tatrabaho yan sa farm. Dahil farm nila yan eh. Pero yung trabahador mismo, di ka makakita dyan ng mga puti. Right? Yung mga odd jobs na yan, di mo makikita yung mga puti na yan. Ang gusto nila yung mga high class na trabaho. Ayaw nila ng yung mga pipitsuging trabaho lang. Hindi mo nga, sabi ko nga sa inyo, pagka talaga yan, tinutuo niya lahat yan. Mapauwi lahat ng, I think ilang milyon yun. Around 4% ng total population ng US. That could have a huge impact on their economy. Kasi itong mga tao na to, sila yung nagtatrabaho sa mga sektor na vital, katulad ng food production, katulad ng construction, right? So yung mga yan, pagka nawala yung mga yan, bagsak ang US sa totoo lang. Pilay na pilay ang mga yan. Hindi mo pagtatrabaho mga puti. Tsaka sinisisi nyo yung mga immigrant na yan. Wala namang immigrant kung kayo hindi takot sa responsibilidad, di ba? Kaya naman kayo kumukuha ng immigrant kasi ayaw nyo mag-anak. Ayaw nyo mag-alaga ng anak. Kasi natatakot kayo sa responsibilidad. So ngayon napipilitan yung gobyerno na mag-hire ng mga or magpapunta ng mga immigrant, right? Para magtrabaho do sa bansa na 'yon. Either sa US or sa Canada, dito sa Canada. Right? Kung ina-hire nyo sila kasi nga kulang kayo ng workforce. And ang tanong ko dyan is, bakit ayaw magtrabaho ba't wala bang nag-hire na wala bang, kasi dun sa na-experience ko meron ako pinag-applyan. Wala akong nakita ni isang puti na nag-a-apply. Lahat, minority.
Hindi ko nababanggitin yung company. Karamihan, as in karamihan, minority ang nagtatrabaho, ang nag-apply. Walang puti. So, ibig sabihin, the job is open, pinapaskill nga nila eh. Meron silang advertisement na nag-hire sila, pero wala kang makita ng mga puti na nag-a-apply. Ayun nilang gawin yung trabaho kasi mahirap, tsaka hindi maganda yung ano eh. Kumbaga merong stereotype dun sa society na pag yun ordinary yung trabaho na gano'n, let's say production worker ka lang. Parang napakababa ng tingin sa'yo, 'di ba? Eh hindi nila alam, marami sa mga to nagpapasahod ng disente. Actually, ano eh, mataas. Ayun lang. Ayun, hindi ko alam ba't ayaw nilang kunin yung trabaho, 'di ba? Ayun, humaba na tong video na to. Ay, right. Basta ako, we will just keep on investing. Bumagsak ang stock market, tumaas ang stock market, we'll keep on doing this. Kasi long-term investor tayo, right? So, we will ride the wave, guys. We will ride the wave. So, yun. Maraming salamat, guys. And kung bago ka dito, my name is Jeff and I talk about our personal journey into achieving financial goal, financial freedom, and we are also hoping to retire early. So guys, please watch my previous video para at least magkaroon kayo ng idea how it works, tong strategy na to, and yeah, and see if you can consider this as an investment strategy that will work for you. Kung hindi, okay lang kasi maraming options naman dyan. Ang masasabi ko lang, kahit anong style ng investment mo, as long as consistent ka and you know what you're doing, you do your own due diligence, you do your research, you will be successful than most of the other people na hindi man lang nag-i-invest. Just keep on investing, guys. Doesn't matter kung itong strategy na to or growth, mag-invest kayo sa index funds like S&P 500 or Nasdaq, as long as or total stock market, as long as mag-invest kayo, yun lang ang mapapayo ko, as soon as possible, mas maganda because time is money pagdating sa investing. And time in the market beats timing the market. Okay guys, statistically speaking. So yun lang guys, maraming salamat ulit. Humaba na naman tong video at salasalabat na naman. Maraming salamat and see you in the next one.